Magandang umaga sa lahat. Sa video na ito ay magbabahagi kami ng kwento na pinagatang Ang Kalupi na Akda ni Benjamin Pascual. Ako nga po pala si Honey May Nadalo at ang aking kasama sa pagsuri ng kwento ay si Florence Burog na maririnig nyo mamaya sa kanyang parte. Ako nga po pala ang magbabahagi ng unang parte sa pagsusuri sa maikling kwento na pinamagatang Ang Kalupi na Akda ni Benjamin Pascual. Ang sumulat nga muli ng akda ng Ang Kalupi ay si Benjamin Pascual. Siya ay isang nobelista at ipinanganak sa lungsod ng Laog, Ilocos Norte. Marami na siyang naisulat na maikling kwento sa wikang Ilocano. At nakasulat na rin siya ng 2 nobela sa wikang ito. Naisalin niya ang wikang Ilocano, ang Rubaiyat ni Omar Khayyam. Ilan sa mga isinulat ni Benjamin Pascual ay ang babaeng misteryoso, lalaki sa dilim, landas sa bahaghari at isa sa mga sikat na maikling kwento na kanyang nailimbag ay ang Kalupi na aming ibabahagi. Isa sa mga bagay na nag-udyok sa kanya upang likhain ang kwentong ito ay gusto niyang ibahagi sa mga tao ang kawalan ng hustisya sa ating lipunan at ang sanhi ng maling akala na kadalasang natatamasa talaga lalong-lalo na sa mga mahihirap. Nais kong ilahad ang buod ng kwentong Ang Kalupi. Mataas na ang araw nang lumabas si Aling Marta sa bakuran ng kanilang maliit na barong-barong upang mamalengke para sa hahandaing mga pagkain sa pagtatapos ng kanyang anak. Nakarating na siya sa palengke, ngunit nang dumating siya sa pagitnang pasilyo at umakmang hahakbang na papasok, ay siyang paglabas ng humahangos ng isang batang lalaki. Nakapantalon ng maruming maong na sa kahabaan ay pinag-ilang lilis ang laylayan. Nakasuot ito ng libaging kamiseta, punit mula sa balikat hanggang pusod, na ikinalitaw ng kanyang butuhan at maruming dibdib. Sa kanilang pagbangga ay muntik na niyang ikabuwal. Ang siko ng bata ay tumama sa kanyang kaliwang dibdib. "Ano ka ba?" bulyaw ni Aling Marta. Kay sikip na ng daraanan ay patakbo ka pa kung lumabas. "Pasensya na kayo, Ale," sabi ng bata. Hawak nito ang isang maliit na bangus. Tig-20 sa loob ni Aling Marta. Ang bata ay takot na nakatingin sa kanya. "Hindi ko po sinasadya. Nagmamadali po ako, pasensya," sabi ni Aling Marta. Agad siyang tumalikod at tuloy-tuloy na pumasok. Dumating siya sa tindahan ng tuyong paninda at bumili ng isang kartong mantika. Pagkaraan ay dumukot siya sa bulsa ng kanyang bestida upang magbayad. Wala ang kanyang kalupi. Napansin niya na kaharap niya ang bata. Maya-maya ay parang kidlat na gumuhit sa kanyang alaala ang gusgusing bata sa kanyang nakabangga sa labas sa harap ng palengke na kinaroroonan ng ilang tindahang maliliit. Nakatayo ito sa harap ng isang bilao o kangkong at isa sa malas niya ay tumawid. Maliksi siyang lumapit at binatak ang kanyang leeg. "Nakita rin kita," ang sabi niyang humihingal. "Ikaw ang dumukot ng pitaka ko."
Ano? Huwag kang magkakaila. Ano hong pitaka? Ang sabi ng bata. Wala ho akong kinuha sa inyong pitaka. May luha nang nakapaminta sa kanyang mga mata at ang uhog at laway ay sabay na umaagos sa kanyang leeg buhat sa likuran ng mga manonood. Kung saan ay maaring sumama kayo sa amin, sabi ng pulisya upang pag-usapan ang tungkol sa bagay na ito. Nakita pala sila ng isang pulis. Sumama ang dalawa sa pulisya. Nang makarating sila roon ay iniwan muna sila ng pulis. Hindi na nakapagtimpi si Aling Marta. At hinablot ang bata. Sinaktan niya ito. Kahit kapkapan niyo po ako ay wala kayong makikita sa akin, sabi ng bata. Sabay takbo ng walang lingon-lingon. Kasabay nito ang harurot ng isang sasakyan na siya namang dahilan ng pagka-aksidente ng bata. Kahit nakapkapan niyo po ako, wala kayong makikita sa akin. Yun ang wika ng bata. Ang mga huling salita na nasambit ng bata kasabay ng pagkawala nito. Namutla si Aling Marta. Tila sinisisi ang sarili sa mga pangyayari. Sa kanyang isinagawa niya lamang ang dapat gawin nito. At para malaman ang lahat ng nangyayari, ito'y ay sa pagbabayad lamang ng bata sa kanyang nagawang kasalanan. Yun lamang ang nais ni Aling Marta. Sa kabilang banda ay naisip niya ang asawa at anak na kanina pa pala naghihintay sa kanya. Inisip niya kung paano makapag-uuwi ng ulam samantalang wala siyang pera. Nangutang siya sa tindahan. Nang siya ay makauwi, sinalubong siya ng kanyang asawa at anak. Saan po kayo kumuha ng pambili, inay? Tanong ng kanyang anak. Saan pa? Edi sa pitaka. Ngunit naiwan niyo ho ang inyong pitaka, sabi naman ng kanyang asawa. Noon rin ay naalala ni Aling Marta ang mga katagang sinabi ng bata na kanyang pinagbantaan. Na wika ng bata ay kahit nakapkapan niyo po ako, wala kayong makikita sa akin. Sa sa huling sandaling iyon ay tila nakonsensya si Aling Marta sa ginawa niya sa batang walang kamuwang-muwang at napagtangkaan pa niya. At nadamay pa ito at naaksidente nang dahil sa nangyaring iyon. Sa pangatlong bahagi ay susuriin natin ang pangnilalaman ng kwento. Sa pamagat muli, ito ay ang kalupi. Ano nga ba ang paksa o tema sa maikling kwento na ito? Ang tema o paksa ng akda ay makabuluhan sapagkat ito'y nagpapamulat sa mga mambabasa kung ano ang magiging epekto ng mapanghusgang isipan ng tao dahil lamang sa pisikal na anyo o kalagayan ng isang tao. Maaari ding sabihin na ang paksa nito ay napapanahon sa kadahilanang maraming namamatay at biktima ngayon na kailanmay ay hindi pa rin nakakamtan ang hustisya na inaasam ng nakakarami. Ito ay kadalasan maraming balita na tayong nakikinig ukol rito. Itong kwento talaga ito ay napapanahon. Walang kupas, lalong-lalo na sa mga mahihirap na tila nahirapang makamit ang hustisya at napagbintangan lamang sa mga krimen. Mga tauhan, ilahad natin ang mga tauhan. Sila ay si Aling Marta, Andres, mga pulis, Aling Godyang, ang kanyang dalagang anak ni Aling Marta. Sino nga ba si Aling Marta? Si Aling Marta ay isang pangkaraniwang nanay at asawa na nagsusumikap para sa kinabukasan na mahirap nilang pamilya.
mayroon siyang anak na dalagang nagtapos na ng high school at bilang regalo dito ay sorpresa niyang itong hahandaan. Ang tanging pangarap niya ay makapagtapos ng kolehiyo ang kanyang dalaga at umunlad ang kanilang buhay. Siya ay may katandaan na at medyo mainitin na ang ulo. Marunong o otoridad at makakalimutin minsan. Minsan ay pagkasinungaling din at mapanghusga sa ibang tao. Kaya yun ang nangyari sa kwento na kung saan ay napagbintangan niya ang batang si Andres na walang kamuwang-muwang na bata. Sa pamamagitan lamang ng kanyang instinct o kanyang nadarama na ang bata talaga ang kumuha ng kanyang pitaka, ngunit ito pala ay nasa kanilang bahay at naiwan lang pala niya ito. Si Andres Reyes. Sino nga ba si Andres Reyes? Siya ang batang gusgusing na aksidente at nabangga ni Aling Marta. Napagbintangan na nagnakaw ng kanyang pitaka, siya ay walang permanenteng tirahan. Minsay tumutuloy sa kanyang tiyahin o di kaya'y sa kanyang lola kahit na anak mahirap, hindi ito magnanakaw. Siya ay nasagasaan habang tumatakas kay Aling Marta at yumaon ay binawian ng buhay. Siya ang batang napagbintangan na walang kamuwang-muwang sa kanya sa kadahilan ng napagbintangan na wala naman talaga siyang kasalanan at naaksidente pa siya sa kadahilan sa pangyayaring iyon. Medyo ay hindi rin niya nakamit ang hustisya na nararapat sa kanya. Mga pulis sila ang humuli at nag-imbestiga sa inaakusang pagnanakaw ng kalupi ni Aling Marta. Sila ang gumawa ng investigasyon sa kung ano nga ba ang nangyari sa panahon na iyon. Sino nga ba ang salarin? Ngunit ito lang pala ay naiwan ni Aling Marta. Napag-akusahan lamang ang batang si Andres. Si Aling Godyang. Alamin naman natin si Aling Godyang, ang tinderang inutangan ni Aling Marta ng pambili ng handa para sa kanyang anak na graduate na ni Aling Marta. Panghuling tauhan ay ang dalagang anak ni Aling Marta. Ang batang ito ay magtatapos sa high school at paghahandaan ni Aling Marta ng garbanzos na siyang paborito nito. Panghuli nga pala ay ang asawa ni Aling Marta ay matyagang naghahanap buhay para sa kanyang pamilya. Siya ay mahilig manigarilyo at siyang kumukuha sa kalupi ni Aling Marta sa walang paalam, kaya niya ito nalimutan. Alamin naman natin ang tagpuan ng kwento. Una ay sa maliit na barong-barong. Pangalawa ay sa pamilihang bayan ng Tondo. Pangatlo ay sa kalsada malapit sa outpost. Simulan natin sa maliit na barong-barong. Ito ay isang bahay na tinitirhan ng pamilya ni Aling Marta. Dito ay naiwan ni Aling Marta ang kanyang kalupi na pinaniwala ang kinuha ni Andres Reyes na ang batang gusgusin. Ngunit ito lang pala ay naiwan sa kanilang bahay. Pangalawang tagpuan ay sa pamilihang bayan ng Tondo na kung saan doon naganap ang kasukdulan ng kwento. Dito palaging namimili si Aling Marta. Dito rin niya natuklasan na nawala sa kanyang bulsa ang kanyang kalupi, at dito rin sa lugar na ito ay
nagpagbintangan niya ang batang gusgusin na gayon. Sa pangatlo ay sa kalsada malapit sa outpost, na kung saan doon ay sa lugar na iyon ay dito kinausap ng pulis ang bata, at sa lugar na ito ay binawian ng buhay ang bata. Binawian ng buhay ang bata sa kadahilan ng tumakbo ito dahil sa kanyang takot. Okay, muli, magandang umaga sa ating lahat. Ako nga pala si Florence Liborong, na inaatasan magpatuloy sa pag-uulat tungkol sa maikling kwento na ang kalupi. Sa ngayon, nadapo muna tayo sa simula. Naganap ang pangyayari sa palengke nang naaksidente nang nabunggo si Andres Reyes, si Aling Marta. Humingi ng pasensya si Andres Reyes, ngunit pinagsasabihan niya si Andres Reyes na hindi na lahat ng bagay ay nakukuha sa pasensya dahil pwede itong makamatay. Sa ngayon, dadako po muna tayo sa gitna. Ang gitna, naganap ang pangyayari kung saan si Aling Marta ay pinagkamalan ang isang inosenteng bata na nagnakaw ng kanyang pitaka. Ito ay nagpapakita ng maling akala na madalas na nagdudulot ng trahedya sa lipunan. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng tensyon o konflikto sa kwento na nagpapalalim ng tema ng kawalan ng hustisya at pagkakamali sa paghusga sa mga tao sa kapwa. Sa wakas naman, naganap ang pangyayari sa palengke ng aksidenteng nabunggo ni Andres Reyes, si Aling Marta. Humingi ng pasensya si Andres Reyes, ngunit pinagsabihan niya si Andres Reyes na hindi lahat ng bagay ay nakuha sa pasensya dahil pwede itong makapatay. So, sa ngayon, dadapo muna tayo sa bisa sa damdamin. Bisa sa damdamin ay nagpapakita ng malalim na epekto ng pangyayari sa mga tauhan. Ito ay naglalarawan ng mga emosyon at reaksyon ng mga karakter sa mga sitwasyon na kanilang pinagdaanan. Sa pamamagitan ng bisa sa damdamin, na ipapakita ang kakabahala, paghihinayang, takot at iba pang emosyon na nagbibigay buhay sa kwento at nagpapalalim sa pag-unawa sa mga mambabasa sa mga karakter at kanilang mga kilos. Sa bisa sa isip naman, naglalarawan ng isang pangyayari kung saan si Aling Marta ay nagduda at nag-akusa ng isang batang si Andres ng pagnanakaw ng kanyang pitaka. Ang kwento ay nagpapakita ng epekto ng maling paghusga at kawalan ng hustisya sa lipunan. Sa ngayon, dadapo muna tayo sa implikasyon sa lipunan. Sa implikasyon sa lipunan, nagpapakita ng realidad na may mga bagay na hindi nabibigyang hustisya sa lipunan. Ang kwento ay nag-aalok ng mga aral at implikasyon tungkol sa pag-aalipusta at kawalan ng hustisya. Sa ngayon, dadapo muna tayo sa simbolismo at tayutay. Ang simbolismo ng mga bagay at mga tauhan sa kwento ay nagpapakita ng iba't ibang kahulugan tungkol sa lipunan at nagpapahiwatig din ng kahirapan at kawalan ng hustisya sa lipunan. Sa ngayon, dadapo muna tayo sa pagdulog ng teorya. Now, sa aming kwento, aming napag-isipan na ito ay teoryang realismo. Dahil ang kalupi ay isang teoryang realismo
dahil layunin inito ay ipinakita ang mga karanasan at nasaksihan ng may akda sa kanyang lipunan. Sumakatuwid ang panitikan ay hango sa totoong buhay, ngunit hindi tuwirang totoo, sapagkat isinaalang-alang ng may akda ang kasiningan at pagkaepektibo ng kanyang sinulat. So yan lang po ang aming pag-uulat tungkol sa maikling kwento na ang Kalupi. Maraming salamat.